sulat sa mga taga-Colosas about the mystery. Ayan, naisulat po natin sa atin pong isa. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Ano, nakita natin story nito na saan ay pinuri pa nga niya ang mga taga-Colosas sa kanilang quality ng kanilang pamumuhay bilang Kristiyano, no? Na sila ay alam naman natin lahat ng mga Kristiyano, mga sinners are called to be saved. At itong mga taga-Colosas ay naandun na sa estado na sila po ay mga banal na, tapat na at mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, at ang kagandahan noon, umiiral na yung pag-ibig sa magkakapatid, na kung saan ang Biblia po, ang pangunahin talagang aral. Ang religion po is about love. At itong mga taga-Colosas ay nagsasapractica na ng pag-ibig sa mga banal. At nakita natin, bagamat meron na silang apat na quality ng life na ito, ay sinundan pa ng mga panalangin ni Apostol Pablo na mapuno pa sila ng kaalaman, karunungan, at espiritual na kapatiran tungkol sa will of God. At kasama sa kanilang panalangin na sana ay matutunan nila, nakilalang lubusan ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos kasi hindi kumikilala, hindi Kanya kikilalanin, kinikilala mo Siya dahil kilala mo yung Kanyang pangalan. Kalimitan sa mga ating pangreligiyon, nakakamangha, memorize talaga nila yung lahat ng mga binanggit na pangalan ng Diyos sa Old Testament. At kumisa sa kanilang mga prayer, ubos na yung oras doon lamang sa pagbanggit, sa isa ng mga pangalan ng Diyos. Pero ang Diyos, ang Kanyang basihan sa tunay na pagkilala sa Kanya, hindi yung kilala mo Siya sa pangalan, kilala mo Siya si Yahweh El Shaddai, kilala mo Siya na Siya si Jehovah, kilala mo Siya na si Jehovah Jireh. Hindi po doon binabasihan ng Diyos ang tunay na pagkilala sa Kanya. Ang tunay na pagkilala sa Diyos, mapapatunayan mo sa Kanya na tunay nga kumikilala ka sa Kanya kung tumutupad ka ng Kanyang utos. Napag-aralan po natin yun sa ating pong pag-aaral nitong ating pong nag-aaralang aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Pinakita rin ni Apostol Pablo na kung sino itong Son. Itong Son ay hindi pangkaraniwang tao, yung kanyang Son of God, kundi ang Son na ito ay tunay na Diyos at hindi iiral ang anumang bagay dito sa mundo kung wala Siya. At ipinakita niya rin na ang role ng Son na ito ay to become a peacemaker, i-reconcile ang Diyos at ang tao. Kaya yung Son, at kilala natin yung Son, ang ating Panginoong Kristo, yun lamang ang tunay na relihiyon. Kasi pag-ating pang-relihiyon, hindi naman binapaliwanag kung anong ibig sabihin ng relihiyon. Ang relihiyon ay ugnayan. Ugnayan ng tao at ng Diyos. At walang o hindi magagawa ng pangkaraniwang tao na maiugnay niya ang kanyang sarili sa Diyos maliban sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Dito sa mga pinag-aaralan natin, na ipakita ni Apostol Pablo na yung Son, Siya yung gumawa ng reconciliation. Yung salitang reconciliation, religion yun. Siya yung gumawa ng ugnayan. Yung pagkakasunduan ng magkaalit na tao at Diyos. Siya ang namagitan. Siya yung naging padrino. Diba, kapag may nag-aaway na magkaibigan, merong nag-aaway na magkaibigan, merong laging gumigitna, yung padrino. Yun yung mediatrix. Minsan, pag hindi na isettle ng kaibigan, dinadala na nga sa barangay, yung lupon, na kung saan ay pinag-meet yung dalawa para magkasundo. Yun po yung role ng Son. Siya yung nagiging peacemaker, siya yung nagiging daan para mag-reconcile
yung dalawang nagkakaalitan. At dito, ipinakita ni Apostol Pablo na siya ang naging daan, yung Son, ang naging daan upang ang Diyos at ang tao ay muling magkaroon ng ugnayan. At sa ating pag-aaral, hindi lamang ugnayan ng tao sa Diyos ang binuo ng ating Panginoong Kristo, kundi binuo rin niya sa kanyang katawan, yung pagbabayad niya ng kahit mga kasalanan ng mga tao, binuo niya rin sa iisang katawang ito ng ating Panginoong Kristo ang ugnayang tao sa tao. So, ang